Ayos lang ba kayo? Karding, Berting. Opo, Kuya Bon. Bilisan na lang natin dahil paparating na sila. Nakatitiyak akong nakapagpalit na sila ng anyo. Parating na sila, Kuya Bon. Tara na. Lumabas na tayo, Kuya Bon. Sige na. Mauna na kayong tumakbong palabas ng bahay na ito. Pagbilang ko ng 3, takbo na kaagad. 1, 2, 3. Magandang araw po, Kuya Rene. Nais ko po sanang ipabasa sa inyo ang aking karanasan at lubos po akong nagpapasalamat dahil nabigyan niyo ako ng pagkakataong maibahagi ang aking kwento tungkol sa tita ng kaibigan kong aswang noong ako'y nasa 10 taong gulang pa lamang. Sa lugar na kung tawagin ay Antagan, may 2 aswang na napapabalitang maraming nabibiktima noon. May ilan ding nakaligtas kabilang si Kuya Bon na naging matalik na kaibigan ko na rin magpasa hanggang ngayon. Nais ko munang magpakilala, Karine. Itago niyo na lang ako sa pangalang Karding. 41 taong gulang na po ako ngayon at ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay naganap taong 1993 kung saan sa hindi ko inaasahan ay natuklasan kong aswang pala ang tita ng kaibigan at itinuturing ko ng kapatid na si Berting. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng utang na loob? Makakaya mo bang ibuwis ang sarili mong buhay alang-alang sa kapakanan ng taong nagmalasakit sa iyo? Tandang-tanda ko pa, isang araw noon nang isama ako ng aking tiyuhin para daw mamasyal. Masaya akong sumama sa kanya dahil nangako din siyang bibilhan niya ako ng tsokolate at mga laruan. Naaalala kong sumakay kami sa motor niyang maingay ang tambutso at ilang oras din kaming bumiyahe patungo sa parke na sinasabi niya. Subalit nang huminto kami, ay wala akong parking na silayan. Huminto kami sa tapat ng isang karinderya. Sa kanya ako ibinaba. Sandali, dito ka na muna saglit at may dadaanan lang ako. Hintayin mo ako dito ha, at huwag na huwag kang lalayo kahit anong mangyari. Maliwanag ba? Mga huling salita na hinding-hindi ko makakalimutang nakatatak sa isipan ko bago ko iwan ni Tito. Nang mga panahon na yon, ay hindi ko pa nasasaulo ang address ng aming bahay. Kaya malabong makauwi ako sa oras na hindi ako balikan ni Tito. Hindi rin kasi ako nakapag-aral, Karine, maski elementarya. Kaya suntok sa buwan sa aking magbasa at magsulat noon. Ilang oras ang lumipas ay hindi na ako binalikan ng aking tiyuhin. Mangiyak-ngiyak na ako, Karine, at nanginginig na sa gutom. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay pinabayaan na ako ni Tito. Wala na rin kasi akong mga magulang at tanging si Tito na lamang ang nagpalaki sa akin na hindi ko rin gusto ang trato sa akin. Madalas niya akong pagmalupitan at pagbuhatan ng kamay. Natroma ako ng mga panahong yun, Karine. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil bukod sa kumakalam na ang sikmura ko, natatakot din ako dahil papakagat na ang dilim, subalit hindi pa rin bumabalik si Tito. Balong, sino bang kasama mo? Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses at doon ko nasilayan ang isang medyo matabang ale na pakiwari ko'y nagmamay-ari sa karinderyang pinag-iwanan sa akin ni Tito. Lumapit ito sa akin, saka ako tinanong. Ayos ka lang ba, bata? Taga saan ka? At anong pangalan mo? Karding po ang pangalan ko. Iniwan po ako ng
tiyuhin ko sa harap ng tindahan ninyo. Wika ko habang humihikbi. Pansin ko ang pag-aalala sa mukha ni Tita Fereda nang muli siyang magsalita. Taga saan ka ba, bata? Umiiling lamang ako bilang tugon dahil hindi ko alam ang eksaktong address ng bahay ni Tito. Hindi ko maipaliwanag subalit mabigat ang loob ko sa babae. Sinabi ko na lamang sa kanya na iniwan ako ni Tito sa harap ng karinderya at maghihintay. Subalit ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Doon na nabuo sa konklusyon na sadyang iniwan talaga ako ng aking tiyuhin. Mukhang hindi ka pa yata kumakain, bata. Tahan na. At mukhang gutom na gutom ka na yata. Halika rito. Sumama ka muna sa akin at pakakainin kita. Kinausap ako ni Tita Ferida Carine kung gusto ko bang sumama sa kanya. Ngunit nahihirapan siyang patahanin ako. Dahil nga iyak ako ng iyak, kinumbinsi niya akong pumasok sa kanyang karinderya at doon nga ay tinanggap niya ako sa pinakain. Habang kumakain ay naagaw sa atensyon ko ang isang batang lalaki na sa tingin ko'y kaedad ko lang din. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong lapitan sa kakausapin. Ako nga pala si Berting. Narinig ko ang usapan niyo ni tita. Ikaw si Carding. Tama ba? Pagpapakilala ni Berting sa akin, tumango na lamang ako bilang tugon. Kinausap ako ng kinausap ni Berting Carine. Tinatanong niya kung ayos lang ba ang kalagayan ko. Pagkatapos kong kumain, ay hinatid kami ng kanyang tita sa kanilang bahay upang ako'y paliguan. Sumama na lamang ako, Carine, dahil isa pa, gabi na at nakakatakot ng mag-isa sa daan. Nangako naman si Berting na bibigyan daw ako ng damit. Dito na kami nagkakilala ni Berting. Nauna kami ni Berting sa bahay ni Tita Fereda at ako'y nakaligo na. Carding, bakit ka ba iniwan ng tito mo? Hindi ko alam eh. Nagsabi siya sa akin babalikan niya ako, pero hindi na siya bumalik. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo, Carding? Okay naman ako. At dito na nga kami nagsimulang magkakilala ni Berting. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko mawari subalit nawiwirduhan akong bigla nang makita ang mga litrato ng kanyang Tita Fereda na nakabalandra sa dingding ng bahay. Simula pa kasi kanina ay mabigat na talaga ang pakiramdam ko sa tita ni Berting. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na ang tita ni Berting galing karinderya at tinanong niya kung anong gusto naming ulam ni Berting. Tita, kahit po maggulay na lang po muna tayo kasi sigurado paborito rin ni Carding kumain ng gulay. Sige, Berting. Magluluto na lang muna ako ng gulay para makakain na rin tayo. Sabay-sabay kami nagsalo ng hapunan, Carine. Sumapit ang gabi at kami ay magpapahinga na. Naunang matulog si Berting dahil maaga pa raw kami sa kanilang karinderya. Ako naman ay nahihirapang matulog dahil tila may naririnig akong kakaiba sa paligid. Takot na takot ako, Carine, ng mga oras na yon. May kung anong ungol akong naririnig na sa tingin ko'y nagmumula sa likod o kaya'y sa bakuran ng bahay. Ilang oras akong hindi mapakali hanggang sa makuha ko rin ang tulog ko. Kinaumagahan ay nauna akong nagising kay Berting. Nakasanayan ko na talagang magising ng umaga, Carine. Dahil simula pagkabata ay ako madalas ang gumagawa sa mga gawaing bahay ng aking tiyuhin. Agad kong ginising si Berting, saka siya tinanong
kung narinig din ba niya ang mga narinig ko kagabi. Wala naman ako narinig eh. Tsaka, maaga ako nakatulog kagabi. Ikaw, kumusta tulog mo, Karding? Eto, medyo hindi ako nakatulog ng maayos eh. Iba kasi ang pakiramdam ko kagabi. Natatakot ako na baka may mumu na makitabi sa atin. Ano ka ba naman, Karding? Walang multo sa bahay na ito. Naninibago ka lang siguro. Siguro nga. Ilang saglit lang ay nagulat kami nang biglang lumitaw mula sa likuran namin si Tita Fereda. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Bumilis ang tibok ng puso ko ng mga sandaling yon, Karine. Ni hindi man lang namin naulinigan ang pagpasok niya sa silid namin. Doon naramdaman ko na naman ang mabigat na presensya na siyang nadama ko nung una ko siyang makita at makausap. Si Karding po kasi, tita. Sabi niya hindi po siya nakatulog ng maayos. May naririnig daw po siyang kakaiba kagabi. Opo, Aling Fereda. May kakaiba po ako naririnig kagabi. Kaya medyo napuyat po ako ngayon. Huwag mo na akong tawaging Aling Fereda, Karding. Pwede mo naman akong tawaging tita. Tutal, hindi ka nang binalikan ng tiyuhin mo. Simula ngayon, dito ka natitira. At ituturing na kitang parang isa ko na ring pamangkin gaya ni Berting. Sa palagay ko naman, magiging magkaibigan kayo na maayos. Malay mo, ituring kanyang kapatid, di ba? Oo naman, tita. Ganun po ba, Aling Fereda? Ay, kahit tita na po ang tawag ko sa inyo. Oo naman, kaysa naman ipagtabuyan kita. Tsaka, mabait naman ako eh. Walang ibang namutawing salita sa bibig ko ng mga oras na yon, kundi ang magpasalamat na lang dahil kahit papaano ay may nagpatuloy sa akin at handa akong ituring na parang isang kadugo. Muling nagsalita si Tita Fereda at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Sandali, yung sinasabi mo na narinig mo kagabi, wala lang yun kasi nagkakatay kami ng mga baboy sa likod. Doon kasi nanggagaling ang mga ulam na itinitinda ko sa aking karinderya. Ganun po ba, tita? Sige po. Hindi na ako nagtanong pa matapos ang tagpong yun. Napapaisip ako noon na baka mga ungol ng mga kinakatay na baboy ang narinig ko kagabi. Sa dami ng iniisip ko ay hindi ko na yung pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalaga ay may pamilya ng mag-aalaga sa akin at tingin ko na may hindi masamang tao si Tita Fereda. Magmula noon ay tinawag ko na siyang tita. Lumipas ang ilang mga araw, Karine. Medyo nakakabisado ko na ang mga pasikot-sikot sa bahay ni Tita Fereda. 3 lang kaming nakatira rito. Naging gawain ko na ring sumama araw-araw sa karinderya upang makatulong na rin sa kanila. Kalakip ang pag-asang baka balikan ako ng aking tiyuhin sa lugar na yon. Ilang pagkakataon ang hinihintay ko, subalit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Tuluyan na niya akong hinayaan at inabandona. Sa kabilang dako, isang bagay ang matagal ko nang ipinagtataka sa pamamalagi ko sa karinderya ni tita. Kakaunti lang kasi ang kumakain dito. Kung meron man, siguro mga biyahero at napapadaan lang sa kainan ni tita para kumain. Wala man lang kasi akong nakikitang kapitbahay nilang bumibili o di kaya'y kumakain sa karinderyang yon. Berting, bakit wala masyadong bumibili dito sa karinderya nyo? Di ko nga rin alam, Karding eh. Masarap naman ang luto ni tita. Simula nang mawalan ako ng magulang at si tita na ang nag-aalaga sa akin, ay lagi niya akong sinasama rito. Matagal ko na rin napapansin kung bakit kakaunti lang ang bumibili. Pero hindi ko na tinatanong kay tita kasi nahihiya ako eh. Baka mapagalitan pa ako. Ay, ganun ba, Berting? Tugon nito, sa kanya ako tinapik sa braso. Matapos nun
ay muli na kami nagpunas ng pinggan. Ilang saglit lang ay napukaw ng atensyon ko ang isang lalaking nakatunghay sa tapat ng karinderya. Nakasuot ito ng itim na jacket at pantalon. Nakita kong nakatingin lang ito sa amin, kaya naman agad kong sinabi yon kay Berting. Napaka-weirdo ng lalaki dahil napakainit sa labas at nananatili lamang itong nakatayo. Dahil dito, kaya minabuti namin ni Berting na lapitan ito upang alukin na rin kumain sa karinderya ni tita para naman may customer na kami. Subalit, ganoon na lamang ang gulat namin nang bigla itong mabilis na maglakad at lumayo nang mapansing papalapit kami sa kanitatayuan niya. Bakit kaya biglang umalis yung Karding? Ewan ko nga rin eh. Parang natakot naman yata sa atin. Kaya nga. At kanina pa siya nakatitig sa atin, Karding. Sayang, Berting. Dapat tinanong natin ang pangalan ng lalaki kanina. Nang umalis na yung lalaki, Karine, ay bumalik na ulit kami ni Berting sa karinderya ni Tita Fereda. Napansin yun ni Tita Fereda, kaya siya napatanong sa amin kung saan daw kami galing. Sinabi ko kay Tita Fereda na may lalaki kaming nakita at nakatitig sa amin ng matagal habang nagpupunas kami ng pinggan. Dahil dito, kaya kami napagalitan. Sinabihan kami ni Tita na huwag makipag-usap kung kani-kanino, lalong-lalo na sa hindi namin kakilala. Binilinan niya rin kaming huwag nang lalabas ng karinderya. Sa susunod, na lumabas kayo ng karinderya at makipag-usap kung kani-kanino, talagang malilintikan kayo sa akin. Noong oras na pinagalitan kami ni Berting, Karine, ay hinayaan na lang namin ni Berting. Ipinagpatuloy na lang namin ang pagpupunas ng pinggan at itinuon ang atensyon dito. Sa totoo lang, ay noon ko lang nakitang magalit si Tita Fereda. Para siyang mangangain ng buhay, kaya medyo natakot ako. Ganun talaga si Tita Karding. Nagagalit siya sa akin kahit noong wala ka pa. Kapag lumalabas ako ng karinderya, ewan ko nga kung bakit eh. Ganun ba, Berting? Dapat pala sinabi mo na lang dati sa akin para hindi na tayo lumabas sa karinderya at napagalitan. Ayos na rin yung Karding. Mainam na rin na alam mo kung anong ayaw ni Tita. Para sa susunod, hindi na tayo lalabas sa karinderya kung may makita man tayong hindi natin kilala. Pero Berting, napapansin ko kasi na natatakot yung mga taong kumain dito. Pati sa mga napapadaan, parang iniiwasan nilang tumingin sa karinderya. Napansin ko nga rin yun noon pero nasanay na rin ako. Ewan ko nga Karding kung anong dahilan. Pero sana naman marami nang kumain sa karinderya para naman hindi sayang yung mga ulam na niluto ni Tita. Sana nga Berting, nang maubos na rin ang paninda rito, kaysa naman mapanis lang at itatapon. Sumapit ang hapon, Karine, at wala pa rin kumakain dito sa karinderya ni Tita Fereda. Hanggang sasabihan niya kaming dalawa ni Berting na magsarado na upang kami ay makauwi na. Pansin kong dismayado si Tita dahil wala man lang kumain sa pwesto niya ng araw na yon. Nakakapagtaka man, subalit naaawa ako kay Tita. Inuwi na lang namin ang mga paninda niyang ulam para daw may pang-ulam kami mamayang gabi. Tara na, Berting, Karding. Magsasarado na tayo ng karinderya. Pakibuhat na lang ang mga ulam. Mauna na kayo. At may asakusuhin lang ako rito. Sige po, Tita. Mauna na po kami. Makalipas ang ilang oras, Karine, ay nakauwi na po kami sa bahay ni Tita Fereda at kumagat na po ang dilim. Pumasok na kami sa bahay, Karine, at niyaya ako ni Berting na manood ng TV sa sala habang hinihintay si Tita. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na si Tita Fereda. Sinabihan niya kaming maghintay muna at iinit niya lang ang ulam para sa aming hapunan. Eksaktong 7:00 na ng gabi nang kami ay magsalo-salo sa hapagkainan. Ako na ang nagpresentang maghuhugas ng pinggan.
Matapos ko maghugas ay inaya ako ni Berting na ipagpatuloy ang pinapanood namin sa TV sa sala. Habang nanonood kami ni Berting ay hindi na namin namalayan ang oras. Napatingin ako sa orasang nakakabit sa dingding at 2:00 na pala ng umaga. Hindi pa rin kasi bumabalik sa bahay si tita magmula na magpaalam itong pupunta sa likod ng bahay upang asikasuhin ang mga baboy na kakatayin daw nila. Matapos naming mapatay ang telebisyon ay dumiretso na kami sa aming silid upang matulog. Ilang sandali pa, habang nakahiga kami ni Berting ay nakarinig kami ng kakaibang ingay na nagmumula sa likod ng bahay. Rinig namin yon mula sa nakabukas na bintana dahil nakatutok naman yon sa likod ng bahay. Berting! Berting! May naririnig na naman akong ingay sa likod ng bahay. Natatakot ako. Ako din, Karding. Parang may taong nag-uusap sa likod ah. Ito yung sinasabi ko sa'yo matagal na. Kaya minsan nagigising ako, lalo na kapag ganitong oras. Ngayon lang ako nakarinig ng ingay dyan, Karding. Dahil nung mag-isa ko lang dito natutulog, wala naman akong ingay na naririnig sa likod ng bahay ni tita. Ganun ba, Berting? Ito pa naman ang ayaw ko. Natatakot ulit ako. Parehas tayo, Karding. Bigla rin ako natakot eh. Ano kaya kung silipin natin sa labas kung anong ingay na yon? Sinabihan ko si Berting na wag na lang kaming lumabas, Karine, dahil baka mapano pa kami. Ngunit pinilit ako ni Berting na lumabas, kaya sinamahan ko na lang siya. Mag-aalas 3 na ng madaling araw at Abril 15 ang petsang yun, Karine. Dahan-dahan kaming lumabas ni Berting sa kwarto. Lumulukob ang takot at kaba sa aming sistema ng mga oras na yun, habang dahan-dahan kaming bumababa. Nang marating namin ang kusina, ay binuksan namin ang bintana kung saan kitang-kita ang likuran ng bahay. Doon ay nakita namin si Tita Fereda na may kausap na lalaking matandang payat. Rinig na rinig namin ang pinag-uusapan nila. Mang Pilar, maghanda ka na sa 20 ng buwan na ito. Nakakaasa ka, Panginoon. Lahat ng gamit ay nakahanda naman na. Mabuti, Mang Pilar, dahil nadagdagan na naman ang ating papatayin. Mukhang magiging masaya ang araw na yon, Panginoon. Matagal na rin kasi akong hindi nakakakain ng sariwang laman. Lalong-lalo na sa batang laman. Nakakatakam. Sige na, at umuwi muna kayo, Manong Pilar, at baka may makarinig pa sa atin. Paghandaan natin ang magiging plano sa araw na yon. Sinisiguro kong mapapasa atin ang karne nila. Sige, Panginoon. Magkita na lang ulit tayo sa masayang kaarawan. Agad kaming tumakbo paakyat ni Berting. Subalit ilang segundo lang ay nakapasok kaagad si tita. Nanlaki ang aming mga mata nang madatnan kami ni Tita Fereda sa kainusisa kung saan kami galing ni Berting. Sinabi ko na lang na uminom kami ng tubig. Diretsahang tinanong kami ni tita kung may narinig ba kami tungkol sa usapan ng kasama niyang si Manong Pilar. Sinabi namin na wala kaming narinig na kung anuman. Pumasok na kayo sa kwarto at matulog na kayong dalawa. Baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Opo, tita. Hindi kami kaagad natulog ni Berting mula sa aming nasaksihan. Hindi maalis sa isipan namin ang mga narinig kanina. Maging kung sino ang kausap ni Tita Fereda ay hindi namin kilala. Berting, ganun ba talaga ugali ng tita mo? Hindi ko alam kung saan siya nagagalit eh. Dahil ba gising pa tayo? O baka narinig natin yung usapan nila ng matanda? Ewan ko, Karding. Dati namang hindi ganyan si tita. O baka naman may pinagdadaanan lang siya kaya ganyan siya sa atin. Siguro nga. Pero napapaisip ako sa napag-usapan nila. 2 papatayin? At ano yung araw na pinaghahandaan nila?
Baka naman tungkol sa baboy na kakatayin nila. Siguro nga, Berting. Ilang sandali pa ay nakatulog na kaming pareho. Baon-baon ang isiping misteryo sa pag-uusap ni Tita Fereda at kausap nitong matanda na tinatawag niya sa pangalang Maang Pilar. Kinaumagahan, paggising namin ay nadatnan namin si Tita na nasa aming silid. Sinabihan niya kaming wag na wag lalabas ng bahay habang hindi pa siya nakakauwi. May asikasuhin lang daw siya sa araw na yon at tinakot niya kaming parurusahan sa oras na sumuway kami sa kanyang utos. Nang makaalis na si Tita Fereda, ay napag-usapan namin ni Berting na manood na lang ng TV. Nakatutok kami sa panonood nang biglang may kumatok sa pintuan ng bahay na umagaw sa atensyon namin ni Berting. Kaagad namang pinagbuksan yun ni Berting dahil akala niya si Tita Fereda ang nasa labas. Ganoon na lamang ang pagtataka namin nang makita ang taong kumakatok. Nakasuot ito ng itim na jacket at pantalon. Hindi ako pwedeng magkamali. Yon ang lalaki noon na nakatitig sa amin ni Berting sa karinderya. Hindi na ito nagtagal matapos sabihin ng katagang, "Umalis na kayo habang may oras pa. Iligtas nyo na ang buhay nyo. Hindi kayo ligtas sa lugar na ito." Ni hindi man lang nagpakilala ang lalaki. Mula sa sinabi nito ay kinabahan na kami ni Berting. Nang makalayo ang lalaki ay kaagad din naming isinara ang pinto. Bakit kaya gusto kaming paalisin ng lalaking yon sa bahay na ito? O baka naman yung lalaki ang may masamang balak sa amin? Makalipas ang ilang oras, Karine, ay nakauwi na si Tita Fereda. Kinausap niya kami ni Berting kung may pumunta bang tao dito sa bahay niya. Hindi namin nagawang magsinungaling at sinabi na lamang ang totoo. Kinausap ba kayo ng lalaki? Opo, Tita. Anong sinabi sa inyo ng lalaki? Sabi niya po sa amin, Tita, na umalis na raw po kami sa bahay niyo dahil hindi raw kami ligtas dito. Wag na wag niyong kakausapin yon dahil hindi natin kilala yung lalaking yun, ha? Hindi namin alam na nililihim pala ni Tita Fereda na kilala pala niya ang lalaking yun. Ayaw na ayaw niyang makita yung lalaki na makausap namin. Tinanong din namin kay Tita Fereda kung anong pangalan ng lalaki, subalit hindi niya sinabi. Ayon sa kanya, masamang tao raw yung lalaki at isang mamamatay tao. Matapos kaming kausapin ni Tita, ay muli na naman itong umalis ng bahay. Ginugol namin ang oras sa panonood ng telebisyon at paglalaro sa loob ng bahay. May mga makakain naman sa bahay, kaya kahit wala si Tita, ay maaari kaming makakain sa oras na kami ay magutom. Kinagabihan ng 10:00 nang makabalik si Tita sa bahay. Ganoon na lamang ang pagtataka ni Berting nang mapansing duguan ang damit nito. Binalaan kami ulit ni Tita Fereda na kung babalik ulit yung lalaki, Karine, ay wag daw po namin pagbubuksan ng pintuan. Hindi namin alam kung saan siya galing at mas ipinagtaka ko pa nang muli itong lumabas ng bahay. Hindi na kami nagbalak pang alamin ang pupuntahan niya at baka mapagalitan na naman kami. Nang makaalis si Tita Fereda, 1 oras ang nakalipas, ay muling bumalik ang lalaki at kumatok sa pinto. Alam naming siya yon dahil tinatawag niya ang pangalan namin. Sa puntong yon ay hindi mo na namin ito pinagbuksan. Narinig naming, Karine, na may sinasabi yung lalaki na magpapakilala siya sa oras na pagbuksan namin siya ng pinto. Dahil dito, kaya kami nakumbinsi at dumating sa puntong pinagbuksan na siya ng pintuan. Hindi namin sukat akalain na kami mismo ang magpapapasok sa estrangherong lalaki na hindi namin lubusang kilala.
Matapos nun ay isinarado namin ang pinto. Ako nga pala si Bon. Matagal na ako nagmamasid sa inyo. Karding, Berting, hindi niyo pa ba alam ang tungkol sa tita niyo? Nagkatinginan kami ni Berting sa pagkagulat. Ano ba ang dapat naming malaman? Ano po ba yon, Kuya Bon? Kasi sabi sa amin ni tita na kayo raw po yung masamang tao. Kaya nga po, yun nga sabi sa amin ni Tita Ferede. Mamamatay tao ka raw. Ako? Masamang tao raw? Sabay kaming napatango ni Berting bilang tugon. Kaya nga ako naparito dahil gusto kong sabihin sa inyo na aswang yung tita nyo. Hindi nyo pa ba alam yun? Hindi ba kayo masyado nagtataka kung bakit walang masyadong kumakain sa karinderya ng tita nyo? Kasi natatakot sila na baka karne ng taong binibenta niya. Ang malala pa, baka pati kayo ang maging biktima nila. Nilukob kami ng takot ni Berting. Hindi namin sukat akalain na aswang pala si tita. Pero napapaisip ako, nagsasabi ba ito ng totoo o baka naman isang patibong lang yon upang kami ang mabiktima niya. Baka siya naman talaga ang tunay na masama. Aswang ang tita ko, Kuya Bon. Totoo po ba? Pero Kuya Bon, mabait naman po sa amin si Tita Fereda. Akala nyo lang na mabait ang tita nyo, ngunit may masama siyang balak sa inyong dalawa. Hindi mo ba alam yung nangyari sa noon, Berting, nung bata ka pa? Ano pong nangyari sa akin noon, Kuya Bon? Noong ipinagbubuntis ka pa lang ng iyong ina, lagi nang nasa tabi ng tiyan ng iyong ina, yung Tita Fereda mo. At lagi niyang inihimas-himas ang tiyan nito. At nung ipinanganak ka, ay namatay ang nanay mo, kaya ka kinuha ng iyong tita. Sobrang nalungkot ang tatay mo noon, hanggang sa mabalitaan na lang namin na patay na siya. At ang tao sa likod ng pumatay sa tatay mo ay walang iba kundi ang iyong Tita Fereda at ang kanang kamay nitong si Mang Pilar. Sobrang nagulat kami sa revelasyong isiniwalat sa amin ni Kuya Bon. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig sa aming kinatatayuan. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, narito ako para iligtas kayo. Ayaw kong magaya kayo sa kapatid kong lalaki na namatay dahil sa kademonyohan nila. Berting! Karding! Bakit nakasarado ang pinto? Nataranta kami nang marinig ang boses ni tita mula sa labas ng pintuan. Babalikan ko kayo sa lalong madaling panahon. Huwag niyong sasabihin sa tita niyo ang tungkol sa pagpunta ko rito. Wika sa amin ni Kuya Bon. Matapos ay dumaan ito sa bintana upang doon makalabas. Nang masiguro naming nakalabas na si Kuya Bon, ay pinagbuksan na namin si tita. Ay nako, napakabagal niyo naman buksan, Berting. Ano ba ginagawa niyong dalawa? Pasensya na po, tita. Nanonood po kasi kami ng TV kaya hindi po namin kaagad narinig. Sa susunod, walang manonood ng TV. Bukas na bukas, walang lalabas ng bahay dahil may ipapagawa ko sa inyong dalawa. Kinabukasan, nang maalala ko noon, Karine, ang pag-uusap ni Manong Pilar at Tita Fereda, na kapag dumating ang araw ng 20 ng Abril, ay may dalawa silang papatayin. Doon na pumasok sa isipan ko na baka kami nga ang susunod na biktima ni tita. Takot na takot ako sa tuwing maalala ko yun. Iniisip ko ang magiging kalagayan namin ni Berting, Karine, kung maililigtas pa ba kami bukas ni Kuya Bon. Hindi ako makatulog ng maayos dahil hindi matanggal sa isipan ko yung naikwento ni Kuya Bon sa amin ni Berting. Si Berting naman ay hindi na napigilang umiyak nang malaman niya lahat ng nangyari sa kanyang mga magulang. Niyakap ko siya ng mahigpit at dinamayan sa pasan-pasan niyang problema. Karding, nais ko lang sabihin sa iyo na maraming salamat sa lahat dahil nakilala kita. Bakit ka naman nagpapasalamat, Berting? Para ka namang mawawala. Dapat nga ako pa nagpapasalamat dahil may nakilala akong taong mabait at ikaw yun.
Tinuring mo pa ako parang kapatid. Siyempre naman, Karding. Pero paano kung hindi na makabalik si Kuya Bon? Paano kung ako ang unang patayin ni Tita Fereda? Walang mamamatay sa ating dalawa, Berting. Darating at darating si Kuya Bon at ililigtas niya tayong dalawa. Sumapit na nga ang 20 ng Abril, Karine. Umaga noon, habang kami ay kumakain, ay biglang may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan ito ni Tita Fereda at nabahala kami nang mapagsino ito. Si Manong Pilar. Pumasok si Manong Pilar sa bahay at inaya ni Tita na makisalo sa amin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni Manong Pilar at Tita Fereda, habang kami ay kumakain, ay napansin nila kami. Sinabi ni Manong Pilar na napakagwapo raw po namin ni Berting at malaman. Matapos niyang sabihin yun, ay binilisan namin ni Berting kumain. Inutusan kami ni Tita Fereda na umakyat sa kwarto namin at wag na wag daw kaming lalabas. Hindi na lang kami lumabas ni Berting upang hindi na magalit si Tita Fereda. Yun na sana ang pagkakataon naming Karine na makatakas, subalit pilit kaming ayaw palabasin sa kwarto. Ilang sandali ang lumipas ay pumasok sa silid namin si Manong Pilar sa kapwersahang itinali ang aming mga kamay sa kabinusalan sa bibig. Doon na kami umiyak ng umiyak ni Berting sa isiping yun na ang huling araw namin. 12:00 ng gabi, Karine, nang biglang may narinig kami na ingay na nagmumula sa likod ng bahay. Sa puntong yun ay napakalakas na ng mga ungol. Ilang saglit pa ay nabuhayan kami ng loob ni Berting nang sa wakas ay nakita namin si Kuya Bon na dahan-dahang pumasok sa kwarto. Kinalagan niya kami, Karine, saka tinanggal ang busal na nasa aming bibig. Sinuotan niya rin kami ng tig-1 kwintas na ayon sa kanya ay proteksyon daw namin. Ayos lang ba kayo, Karding? Berting? Opo, Kuya Bon. Bilisan na lang natin dahil paparating na sila. Nakatitiyak akong nakapagpalit na sila ng anyo. Ilang saglit lang ay narinig namin ang malakas na pagaspas ng kung anong ibon. Parating na sila, Kuya Bon. Tara na, lumabas na tayo, Kuya Bon. Sige, mauna na kayong tumakbo palabas ng bahay. Pagbilang kong 3, takbo na kaagad. Susunod ako dahil batid kong dito sa bintana dadaan ang pesteng mga aswang. Wika ni Kuya Bon na natatandaan ko noong nakahawak ng buntot ng pagi habang suot-suot ang kung anumang anting-anting nito sa leeg. 1, 2, 3. At binilisan na nga naming tumakbo ni Berting upang makababa at makalabas ng bahay. Mga ilang segundo rin ang lumipas at nasundan na kami ni Kuya Bon. Nasa labas na kami ng bahay at sa puntong yon ay mas binilisan pa namin ang pagtakbo upang tuluyan na kaming makalayo. Ilang saglit lang ay natisod si Berting. Hawakan mo kamay ko! Tumayo ka! At tumakbo na ulit tayo! Berting! Paparating na sila Tita Fereda at Manong Pilar, Karine, dahil sigurado akong narinig nila ang ingay namin. Bilisan niyong tumakbo! At ako nang bahala sa mga aswang. Maghanap kayo ng tulong at sisiguraduhin kong matatapos ang gabing ito na dugo lang ng aswang ang dadanak. Ilang saglit lang ay lumitaw sa harap namin ang isang napakapangit na nilalang. Matatalim ang mga ngipin nito habang ang mga matay nagbabaga. Punong-puno ito ng itim na balahibo sa katawan at napakalansa ng amoy nito. Nagimbal ako, Karine, nang kunin niya si Berting. Berting! Berting! Kuya Bon! Iligtas niyo po si Berting! Unang hinarap ni Kuya Bon ang aming Tita Fereda. Base sa kwento ni Kuya, napakalakas daw nito
Subalit wala ring nagawa sa taglay niyang liksi at husay sa paggamit ng buntot ng pagi at anting-anting. Matagumpay niyang napuksa si Tita Fereda at kaagad na tinulungan si Berting sa kamay ng aswang na walang iba kundi si Manong Pilar. Ayos ka lang ba, Berting? Opo, Kuya Bon. Buti na lang po iniligtas ako ng kwintas nyo. Kaya hindi ako nakain ng aswang. Akala ko po mamamatay na ako. Kung hindi po dahil sa inyo, Kuya Bon, wala na po ako. Ayos lang yan, Berting. Huwag ka nang umiyak. At wala ka nang dapat pang iisipin dahil nailigtas ko na kayong dalawa ni Carding. Habang papalapit ako kay Kuya Bon at Berting, ay iyak ako ng iyak ka rin dahil akala ko mawawalan po ako ng kaibigan na itinuring ko ng ding kapatid. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Bon na siyang nagligtas sa amin sa tiyak na kapahamakan. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng utang na loob? Makakaya mo bang ibuhos ang sarili mong buhay alang-alang sa kapakanan ng taong nagmalasakit sa iyo? Ito po ang aking kwento, Karine. Sana po magustuhan nyo at ng ibang tagapakinig sa channel na ito. Marami pong salamat. Wakas.